Hari-hari. Kaibigan, welcome back. Ngayon ay Friday. Happy Friday. Muli. Medyo hapon na. Alas 6 na yata. Alas 6 na yata. Or mga ganun. At dapat kayong umaga to itong video na to, pero hindi ako nagkaroon ng panahon. 16 degrees kanina, hindi ko na alam ngayon, siguro bumababa na naman ang temperatura, mga siguro 11, 12 degrees. Pababa pa yun habang bumabagsak habang dumidilim, mamayang gabi pa at mamayang madaling araw. Siguro upper teens o upper single digit. Hindi naman magma-minus. Pero meron pa kaming frost dito na mangyayari. Kaya I'm sure sa mas norte pa sa amin at northwest part or northeast part ay mas marami pa sila mga freezing temperature. Maaaring sa gabi rin at madaling araw rin nila madalas mararanasan. Kaya pero dito sa lugar namin sa Calakhan, Toronto, pwede na kayong magpalit ng tires. Even last week pwede na. Unless nasa mas norte pa kayo ng Ontario, maaaring maghintay pa ng 1 linggo o 2 linggo pa. Okay. Ginawa ko ang video na to dahil gusto ko ipakita sa inyo yung mga binili kong mga pantalon. Hindi ko alam, siguro ang aking gagawing pamagat dito ay pantalon. Bago ko umpisahan ito, bago ko ipakita ito sa inyo, at bago ko sabihin kung saan ko nakuha, sa iba, alam na siguro dahil nakikita ninyo yung bag at pangalan ng bag, kung saan nakalagay ang mga pantalon. Gusto kong maliwanag na sabihin sa inyo na ito nga pala yung mga work pants kung nasa trades kayo, mga tradesman, ang uri ng trabaho nyo ay yung mga blue collar jobs, blue collar men and women, diba? Yung involve yung labor. Sa atin piyon, kontratista, laborer, marami dito noon. At isa-isa pwede nyo i-considera na trabaho dahil napakaganda noon. Hindi nyo alam, baka yun ang maibigan ninyo. Challenges lagi. It keeps you, sabi nga nila, ano yung ginaganahan? You're looking forward dahil every day is different. Iba-ibang tao, iba-ibang challenge. May mga iba-ibang mga pangyayari at once na maayos nyo, ma-fix nyo, madilip ninyo at tagumpay kayo, and mas sarap ang pakiramdam. Sa pag-uumpisa ng mga tulad ng construction or lawn care, snow removal, mahalagang tama ang inyong mga kasuotan. At sa pagtagal ninyo sa trades na to, sa trabaho na to, ay maaaring mag-explore kayo ng mga kagamitan na alam nyong tatagal at tama sa pangangailangan ninyo. Magiging efficient kayo, maginhawa. Not completely maginhawa dahil physical yung trabaho ninyo, pero yung mga kagamitan ninyo, kasuotan ay nag-work para sa inyo. Let me explain. Ang mga kasuotan na ipapakita ko sa inyo ay design para mapagaan ng kahit papaano. Tandaan niyo, sabi ko na every little bit helps. At ito yung tinutukoy ko. Kung mainit yung pantalon nyo, hindi sobrang init, maaaring paghangin, hindi kayo pinapawisan ng todo. At kung pinapawisan naman kayo, may mga uri ng tela ngayon, sa panahon ngayon, na madali siyang mag-wick o yung umalpas, yung matuyo yung pawis nyo or moisture, ano man yun, tubig man or kadalasan yung ating pawis.
para alam nyo yung panahon natin, lalo yung maliliit tayo. I'm sure makaka-relate sa inyo yung mga nasa Pilipinas, lalo yung mga Generation X na katulad ko. I'm sure kahit sa panahon ngayon sa Pilipinas, na ang suot niyo yung cotton, kung cotton o bulak, yung gawa 100% na bulak, mas napawisan kayo, di ba, naninikit. Yung tumidikit sa katawan na minsan tinatanggal nyo, kaya madalas sa atin, di ba, hubad yung mga tao, hubad at nakataas pa yung shirt, di ba. May mga damit at pantalon, kasuotan nga damit na makakapagpaganon at na-eliminate yon or malabawasan ang pagka-discomfort ninyo dahil sa pawis nga nadikit, di ba. Yun yung mga moisture wicking clothes. Meron din sa pantalon. Ito nga ipapakita ko sa inyo. Kailangan kong hindi lumawig at so mag-umpisa kayo sa mayroong mga lugar dyan nagkalat. For example, familiar tayo sa Walmart, sa Costco, may mga pantalon doon. Even thrift store. Alam ko sa iba, sensitibo, gamit na, ayoko niyan. Pero kung kukonsideran nyo, lalo't nag-uumpisa pa lang kayo, basta maingat kayo, titingnan nyo, kikilatisin ninyo, of course, gamit na nga yun. Alam natin yan. Pero, hinanturo sa akin ni Lolo Tony nung tinuturuan niya ako dito sa North America na, Utoy, wala masama sa thrift store. Diyan nga ako napunta. Pero may rule akong sasabihin sa iyo na dapat mong sundin at kailangan mo rin na alalahanin. At ito ay kailangan ilista ko yun dahil hindi ko lang maalala ko lahat. Ang rule, walang underwear. Walang mga talagang underwear. Kahit medyas, wag. Ang mga damit ay titingnan mo rin. At kung talagang worn out, may butas, tingnan mo, hindi talaga worth it, kumukunin. Ang mga damit na kahit anong gusto mo, pero kung may dilaw, may kulay sa kilikili, o kahit sa mancha, huwag. Amoy mo rin. May mga ibang lugar kasi na ang batas nila, kailangan hugasan ang mga damit. At nilalagyan nila ng some kind of gamot, hindi ko lang alam. Kaya siguro kailangan magsaliksik kung interesado kayo para mabawasan yung mga kung ano man ang hindi ka nais-nais. Hindi ko alam kung apply sa bawat thrift store. Marami kasi nagkalat dito. Pero alam kong may iba na ginagawa yon. Ingat lang kayo, nakakalungkot lang dahil yung ibang mga lugar tulad ng for example yung Value Village dito sa Canada, pataas na mga presyo at siguro hindi ibang mga sa mga local ninyo nga thrift store na minsan parang hindi na worth it at ating pinagkakaperahan nila yon. Kahit alam nila ng mga tao na bigay lang yun, mga donate lang yun ng mga tao. Katulad ko, may used clothes ako, ilalagay ko sa isang donation box, so pupunta ako sa tindahan nila, sila mag-aayos noon at ibabalik nila yun sa publiko para ibenta. Tinataasan nila ang presyo and nakakalungkot. Kaya yung ibang mga kilala ko dito, even kami, nainis kami sa ganun, nakakagalit. Okay, umpisa na natin to. Kaya just be aware sa mga presyo, magiging tulad ng sabi ni Lolo Tony, kilatisin mabuti at hindi lahat dapat mong bilhin sa thrift store. May mga bagay na aalisan mo. Pero pantalon nga, sa iba ayaw pa rin nun, pero I think okay yun. Basta, again, tingnan nyo mabuti. Okay, umpisa natin ay sa naggagawa ko ng video nito kahapon o nung isang nakalimutan ko na kung kailan. In-upload ko yun, makita nyo yung tindahan. Check it out sa work and wear. Just Google it or search it online, makikita ninyo.
workandwear.ca. Marami doon. Tatlong sangay sila, Scarborough, Whitby, at dito sa area namin sa lugar, Markham. Hindi ako sa Markham pero we're close. Okay, number 1 ay Carhartt. Ito na tawag na Force Relax Fit Ripstop Cargo Work Pants. Ito ay pang summer dahil ito ay, ang tela nito hindi canvas na yung nakikita nyo typical sa akin na brown, Carhartt brown na fume duct. Yun yung mainit pero matibay. Ito ay itong itsura niya. Magaan siya. Pang summer talaga to. Hindi siya mainit. Marami siyang, meron siya dito. It's a cargo pants. Hindi ako masyado sa cargo, although may mga cargo pants ako. Hindi talaga ako masyado, pero hindi ito talaga yung hinahanap ko. Pero I think this would work sa akin. May package siya dito sa side. At pero hindi ito yung maging go-to ko. Makikita ko, ipapakita ko sa inyo sa huli. Alright? Papakita ko yung pangalan para ma-search ninyo dahil wala akong oras. Here. Okay. Anong special nito? Ang tela nito ay synthetic material. Ang tela nito ay ripstop. Popular ito dito, makikita ninyo, maririnig ninyo. Ibang mga produkto, mayroon din brand, mayroon din noon ripstop na tinatawag. Meaning kapag nagka-rip ka, matibay. Pero kung magkaka-rip man, hindi siya yung kumakalat. Alam niyo yung pag na nagkaroon ng tas-tas, hindi matatastas. Di ba sa atin, matatastas ng mahaba, walang katapusan na, unless sulsihin mo. Ito ay ripstop. It just stops the pants from ripping. Kaya yun. Okay. At ito ay pareho sila ng kulay, pero itong rekomendado ko, ito mga i-rekomendado ko sa inyo. Ito ay pwede itong pantrabaho, pero iniisip ko na ito yung susutin ko pag lalabas kami ni Mrs. T, ng mga bata, ng pamilya, kasi decente siya. Pwede siyang it's nice. Hindi siya double front, meaning double knee front, double front knee, double knee. Hindi siya doble. Yung akin nakitang typical ninyong brown, meron akong brown na so tag na, so worn out na siya, na double front yun. At naproprotektahan niya yung aking tuhod at hita, lalo na pag nalhod ako at naghahardin. Umakit sa bubong o sa mga puno. Kaya mas maganda to. Ito ay duck pero is wash. Ibig sabihin nun, hindi mo na i-break in. Kaya malambot siya at napakaganda, masarap sa balat. Kailangan nyo makita to, mahawakan para malaman niyo sinasabi ko talaga. Again, supposed to be 5 pockets. Yung typical 1, 2, maliit na pocket dito, 3, 4, 5. Pero mayroon siyang extra dito sa side, sa phone daw yun. Pero I guess kung ano man ang ilagay ninyo, hindi siya masyadong kita at wala siyang loop hammer, kaya pwede siya sa mga yung mga nice restaurant kung pupunta ka, acceptable to. At hindi masyadong, pantrabaho yan may isa akong pantalon na dinadala ko sa mga nice restaurants, sa mga events, at hindi sila nag-iisip na, pantrabaho yan. Kaya ito kagandahan nun. Kailangan lang na kung papantrabaho nyo to, great. Pero kung hindi, panlabas nyo, pandisan yung panlabas, alagaan ninyo, huwag nyo ipag-mix. This will last you a lifetime. Really. Ito siya. Nasa plastic ako dito. Ito siya. Itong pangalan niya. Okay. You can check that out. Again, both pwede siyang
pang trabaho, lahat ito pwede. Ito talaga maganda pang trabaho, just pang casual, pang labas-labas, punta kayo sa beach, perfecto rin to. Ito ay kapareho nung huli kong nilagay. Ang kulay nito ay ito ay gravel or gray, di ba? Ito ay they call it moss, or sa akin green. How about tawagin nating lumot, kulay lumot. At ito naman ay nagustuhan ko. Ayan. That. Ito ay halos pareho nito. Ang pagkakaiba lang nila ay mapapansin niyo, ito yung medyo kulubot ito. Ito ay double front, double knee. Ito. Rugged flex, katulad niya, rugged flex, relaxed fit, yun yung tabas. Merong, di ba yung may mga loose fit, may relaxed fit, may mga straight cut, may iba na parang ano yun, yung napayat dito papuntang paa. Kalimutan ko yung pangalan wala kasi ako nun. So ito ay relaxed fit ang tabas niya, canvas, double front, utility work pant, double front knee, mula dito sa hips nyo, sa hita ninyo hanggang dito sa may gitna ng alulod nyo, shin. Perfect ito pang trabaho. At malambot siya katulad nito, pang hardin, pang construction, kahit saan matibay ito. It will last your life. It will last you a long time. May iba kasi depende sa trabaho ng mga, depende ka ang uri mo talagang trabaho. Kung nasa construction ka, everyday you will mabibit up mo talaga yung mga damit mo. Yung iba 3 buwan, 6 na buwan lang tumatagal ang kanilang mga gamit. Even bota nila, ganun katindi ang trabaho nila. Kaya ang average na nagpapalit sila ng mga, yung mga ganung mga trabaho, masina pag umabot ng 6 months yung kanilang pantalon. At sa trade na gawaan nila ay it's worth every penny, dahil kung sa iba, kung gagawin nila kung just a simple Levi's or simple pantalon, that's done. Tapos agad yun, ilang linggo pa lang. Kaya dito katibay sila. Kaya kita nyo may kamahalan, pero kung titingnan nyo yung aabot yung pera ninyo sa buhay niya, sa tagal niya, may kita nyo naman sa makatipid kayo dito. Again, depende nga sa kung anong ginagawa ninyo. Kaya something to consider. Hindi ko to sinasabi na ito talaga ang sagot. Kahit anong trade ninyo, kahit anong ginagawa ninyo, and it's an option, di ba? Plus hindi lang yon, may kita nyo yung pagkaganda ng quality niya. Kaya ito na yung pangalan niya. Kailangan ko bilisan. Okay. Now, nagdala ako dito ng pantalon na galing itong Walmart. Lahat ito sa working wear. Ang presyo nila ay sa Marks, kung bibili mo ito sa Marks sa ibang mga stores, they average about $99 to $110. Hindi pa kasama ang tax. Pero nakita nyo naman yung presyo niya, $90. Kaya ako sinamantala rin yun, dahil sa $90 na yun, $89.99, ay babawasan pala ng 20% off. May 20% off, special nilang promotion, gimmick promotion nila yon. At sinamantala ko. Ito ay binili ko ilang buwan na. Bala ko itong ipakita sa inyo, pero naghintay ako. Hindi ko naman kailangan hanggang ngayon, dito pa yung tag. Kasi noon yun, malamig pa rin At syempre gamit ko yung mga pantalon kong Carhartt Browns. At noong time na yun, ito ay gawa ng Dickies. Ang Dickies ay American company.
Ngayon, katulad ng iba pang mga Carhartt, Helly Hansen, at iba pang mga kilala, sa ibang bansa rin sila na meron silang produkto na nasa US, meron silang produkto na, or at least yung Carhartt alam ko. Pero ito, not sure kung lahat ay imported or sa ibang bansa ginagawa. Pero Dickies kilala noon pa, kasing tagal din sila ng mga Carhartt. Hindi kasing tagal pero matagal na rin decente. Dickies siya at ito ay look at this. It's a logger pants. Hindi ko alam ba't binili ko to. Nakita ko agad kasi yung pants, yung napakalaki ng kanyang bulsa. At double knee, kung kukuha kayo ng pantrabaho na pants, it's a plus kung double knee siya. Dahil ang double knee, tinatawag, may butas lagi sila dito or sa taas na pwede nyo i-insert ang foam para pag lumuhod kayo, hindi masisira ang tuhod ninyo. So lalo na sa mga may edad, medyo aminin man, huwag naman nating aminin, ang totoo makakatulong ng mahalaga yun sa atin bawat every bit helps again. Yeah. It looks weird nung nasuot ko na to. Sabi ko para ako may apron o may palda nito sa laki nitong bulsa. And hindi ko alam kung susuotin ko ito. Pero we'll see. May bulsa siya dito, dalawa. Just kind of weird. 1 and 2. So that makes it 4 sa loob. Meron siyang side loop hammer sa side. May mga bulsa, may velcro pa siya dito. Maybe for your phone, mga important stuff. I don't know kung makikita niyo ito sa Walmart. I got this for walang presyo to. I believe $42. Just under $50. Even kasama na yung tax. Kaya ito siya. You can check it online. Yan, tumataba pa ako nung kinuha ko yan. Pero nakapansin niyo yung mga ibang waistline ko doon. Nabawasan isinda sila kung ba't kumuha ko ng mga bagong pantalon. Pero, here you go. Okay. At, ilan na yun? 1, 2, 4 na pantalon. At ito ang hinuli ko dahil baka magustuhan nyo ito. Ito ay hindi ko magagaranti sa kung talagang how long ang mix ng review nito online. Pero I'll give it a chance. At balong ko buhan ng 3 piraso nito. Pero dahil hindi ko nga kilala, alam ko ang kumpanya, alam ko ang brand, alam ko sila sa sapatos, sa bota. Sa katunayan, ang bota ko na ito ay itong may gawa, Timberland. Ito ay Timberland. Marami may gusto nito, marami din ang nagagalit. At sa iba mga trades, papakita ko sa inyo. Dahil ito madalas yung makikita ngayon sa akin, ngayong summer, marami akong gagawin. Yung pave stone, importante yon dahil itatanggalin ko yung mga stones, yung mga i-rearrange ko ulit at ipapatagin ko ulit yung aming pave, yung interlocking dito sa side dahil hindi kailangan masundan ulit ng winter na ganitong itsura nila dahil hindi na siya even. Kailangan, remember I told you yung sa video ko, kailangan ang pagbuhos ng tubig kung umulan, kailangan palayo ng bahay o yung bahay ninyo, kailangan palayo ang tubig, hindi yung kailangan nun ang mga walkways ninyo ay naka-tilt, yung pitch away, okay? Palayo ng bahay para maprotektahan ang pundasyon ninyo. Ito siya. Ang special nito ay mayroong pocket sa side. Special siyang you get the idea, right? Pocket, more pockets, hammer loop, deep pockets yung small pocket, at napakalalim ditong
side pocket, yung slant pocket dito sa side. Again, ordinary yung sa may puwet. At again, ang kagandahan nito, meron siya ditong naisip ko lagi ng donut eh. Siguro sa isang presentasyon, lagyan ko ng donut. This is how big this is. Ito sa tuhod ninyo. Ngayon, ang pwede mong ilagay ay, papakita ko sa inyo, yung knee pad na gawa ng special na styrofoam, some kind of synthetic man-made na foam. It's a foam. Ilalagay mo dito, pareho, sa inyong tuhod, para pag luhod nyo, malambot. Kaya hindi nyo kailangan ng strap na itatali nyo. Pwede nyo ilagay dito yan, fix na siya dyan. Kaya pag suotin nyo yung pantalon, nandun agad ready to protect your knees. At isa pa itong itim na to, this is made by Cordura. This is a Cordura material. Hindi siya, hindi siya cotton, hindi siya firm duck. Hindi ko alam kung anong klaseng material yung exactly kung saan siya galing talaga, pero familiar lahat ng mga top na mga tulad ng Carhartt, ng Helly Hansen, at ng Patagonia, not sure Patagonia kung meron ng pero I'm sure na yung mga pang mga work nila may Cordura. I'm so familiar sa Carhartt kasi lahat ng gamit ko ay Carhartt, karamihan. Kaya perfecto yun dahil hindi yung basta-basta nagagasgasan. Kaya kahit irab niyo sa mga tatagal siya. Okay? Cordura material. Again, I like it. I like the kulay. May tatlo pa itong kulay. Bala kong kumuha ng dalawa pa nito. Pero I think tama na yung isa. Kung talagang maayos ito, then I'll get some more. Pero kung hindi, at least I try, di ba? Bakit hindi siya popular sa iba? Dahil kulang daw yung pocket. Unlike yung mga ibang, ito yung tinatawag na carpenter pants. Nga pala ito, carpenter pants, electrician pants. Dahil kung makapasin nyo, carpintero, especially electricians, di ba meron silang mga sari-sari, mga tools, tapes, screwdrivers, meters, voltmeter, kung ano pa, di ba nakalagay sila dito. Kaya instead of having that yung belt, even yung karpintero, may mga pako, iba mga screws, even yung kanilang hammers, martilyo, or yung kanilang mga drills, power drills, impact drills, right? Ay minsan mas gusto lang convenient dito. Hindi na kailangan ng belt. I think wala pa rin tatalo kapag meron ka sariling dedicated na belt. Pero what do I know? Hindi naman ako electrician. Pero I see that. Nakita niyo. I'm sure makikita niyo yun. Kaya instead that, meron sila. Ngayon, ibang mga ganito, tulad ng sneakers, mas mahal yun. Siguro average nun $200 to $300 ang pants nun. Pero sabi nila, it's worth it daw. Meron silang tinatawag na pag nilabas niyo yung naging pocket. It's a pocket inside a pocket. So pag nilabas niyo, nakalaylay siya at nandun yung mga pwede yung isuksok dun yung mga screwdrivers, pliers, ano yun? Electric tapes, lahat, whatever you can think of na gagamitin nila sa trade. So yun yun. Ito siya. Go. I hope maliwanag. There you go. Kaya ito yung sa tuhod. I think na masyadong bulky. I don't think masyado siyang bulky. Once na mailagay mo, lagay mo siya doon. Ito nga, sa suit mo. And lagi ka ng perfecto to sa madalas lumuhod, bakit na hagdanan, ng bubong, naglalagay ng shingles.
Perfecto. Ito siya. Okay, present ko sa inyo na maayos. Yan. At, specific ito sa pants na pinakita ko sa inyo. Pero sabi nila, kahit anong pad, and I believe that, kahit anong pad, this is what, $32. Yung mga sa sneakers, yung mga iba nito, it cost you at least $100, just knee pad alone. Ito, $32. Tapos meron pa siyang $32.95. At 20% off pa rin. Kaya, ganda. Okay, makakatulong ito sa akin sa paggawa ko, pag-fix ko, at I hope na iba-iba mga gusto natin. Ako, makikita ninyo kadalasan ang pantalon ko ay not this type, kundi yung dungarees. I love dungarees. Makikita niyo lahat, makita niyo yung mga browns, yung mga Carhartt, those are dungarees. Hindi siya blue jeans, hindi siya jeans. It's dungaree. I'm an old-fashioned guy, and yun yung mga gamit ng mga unang mga kaninununuan natin, mga dungarees, di ba? And I think it matches almost sa halos sa lahat ng mga pantas ninyo. It has this like an old school classic look, kaya I really like it. Pero ito nga, nag-explore ako nito. Yung mga dungarees ko, meron din siyang double knee pad. Pwede kong insert ng pad doon. Pero I thought maybe, you know, gusto kong subukan to. We'll see. Ang masasabi ko lang, kung malapit ko nandito kasi Ontario or saan man probinsya kayo, hanapin niyo yung mga locals, yung mga pinupuntahan ng mga tradesmen, even mga loggers. Tingnan ninyo kung meron doon silang mimitindahan kayo sa kalapit, mga local stores ninyo, dahil hindi lang sinusuportahan nyo sila, kasi usually mga maliliit na mga businesses yun. Makakatulong kung kayo bibili, at ang mga produkto nila ay mura. I'll give you an example. Ito, pwede kong isoli sa Marks. This is $119.99. $120. Right there. $120. Ngayon, dito sa work and wear, ito ay $99. Hindi lang yun, $99. Not sure kung babawasan pala ng 20% off dahil meron silang nangyayaring event, di ba? Pero kahit hindi na, $99, you save $20. Right? Kaya, though maganda yung Marks, magandang convenient kasi nagkalat yun sa ating paligid, sa ating neighborhood, ay it's worth checking those little businesses, mga little stores. Diba? Yun lang gusto kong sabihin sa inyo. At bumabagsak na yung temperatura at napahaba na naman to. Okay, gusto ko pa magsabi sa inyo ng iba pa, pero kailangan kong pigilan yung sarili ko. Nasa isip ko, gusto ko magsita na naman sa inyo ng politika. Hey, go out there and vote kung kaya nyo bumoto. And please consider yung current state ng ating ng bansa ngayon. And sana pag-isipan nyo mabuti. I would really ask you would vote conservative. Vote for the conservatives. At naniniwala ko mananalo ang konserbatibo. Dahil marami ng mga taong pagod. Marami ng tao na nanganganib. At I hope ang mga kabataan ay bumoto ng tama. Bumoto ng pagbabago. Ang aking anak ay bumoto. Kaya natutuwa ako sa kanya, si Juniorita. Kailangan pa natin mga bagong kabataan na bumoto ng konserbatibo para sa tamang magandang pagbabago. Kaibigan, hanggang dito lang muna. At magkita muli tayo sa susunod na video.
Hopefully mas malaigsi ngayon sa susunod. Hanggang sa muli kaibigan. Padayon.